Mapagpalang araw, kaibigan, ano? Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na kukunin po natin sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Kung gagamitin natin New Testament, ano po, pero ganun po man, bago tayo papalahot, tayo muna ay dodulog sa luklukan ng biyaya ng Panginoon Diyos. Siyempre, mas magandang merong gabay ang Diyos. Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Tandaan niyo po yan. God is good. Ngayon, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo na nakasulat po sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Buksan mo po ang puso at isip ng mga tao manonood ng video ito upang pare-pareho po kami maginabang sa truthfulness ng iyong salita. Sapagkat yung katotohanan, siya pong mahalaga dyan. Gabayan mo po kami ng iyong Santong Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa panahon po natin ngayon, year 2024, at pumasok pa tayo sa technology, high-tech. Sabi nga, isang pindot mo lang, lahat ng gusto mong hanapin, lalabas na. Isang pangalan lang, lahat ng pangalan na ganyan, malalaman mo na, ma-identify mo na. Po, dahil po sa talino ng tao, po, kaya ganyan. Ngayon, ang technology na yan na tinatamasa ng tao ngayon ay ginagamit sa mabuti at masama. O limbawa, yung scammer, anong ginagamit nila? E di yung technology na yan, yung pala scammer sila. Kaya sabi ng iba, scam yan. Yan. Kaya lang nila nalaman scam yan pagka nadali na sila. Meron naman pong mga legit, ika nga. Hindi nga natin alam kung alin ang legit at ang scam. Ganon din po sa tungkol po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa dami na nagtuturo sa internet, hindi na rin natin alam kung sino yung totoo o yung hindi. Kasi pare-pareho lang naman may hawak na Biblia. Pare-pareho pong nagbabasa. Nakaharap sa camera. Kaya, hindi mo na rin alam kung alin ang tama at mali. Pero, kung susumahin mo, susuriin mong mahigi ang Biblia, mismo ang Panginoong Yesus nagsasabi, merong mali talaga. May mali. Tingnan natin ang salita ng Panginoong Yesu Kristo. Bago tayo pupunta ron, yan bang mangaral na salita ng Diyos, mabuti at masama? Mabuti po yan. Kapag ikaw ay gumagamit ng Biblia. Nagiging masama yan pag hindi ka gumagamit ng Biblia. Limbawa, di ka nagagamit ng Biblia, saan mo kukunin yung babasahin mo? Hindi naman po pwedeng, nandito na lahat. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Diba? Pero merong babala ang Panginoong Yesu Kristo tungkol po sa pangangaral. Tignan po natin itong nakasulat dito sa Mateo. Tignan natin ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit.
kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Sa araw na paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya ng masamang mga demonyo, at gumawa ng mga himala. 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamahan. Ano pong sabi? Nangaral sila. At sa iyong pangalan, sabi nila, gumawa kaming maraming himala. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo, sabi nila, kaharap nila si Jesus. Pagdating ng araw. Pero nasagot ni Jesus, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumawa ng masama. Yan bang mangaral na salita ng Diyos, mabuti, masama? Mabuti po pag binabasa mong Biblia. Masama kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Pero aros sa panahon natin ngayon, lahat nagbabasa ng Biblia. Pero sabi ng Panginoong Yesus, darating ang panahon. Kumbaga sa future pa po ito. In the day of judgment. Mga katwiran pa. Anong katwiran? Sa iyong pangalan, nangaral kami. Pero bakit ganun po? Kung titignan mo sa social media, alos lahat ng reliyon, kahit anong klaseng reliyon, nangangaral. Magaling din silang magbasa. Magaling din silang magdugtong-dugtong ng aral. Talagang halos kabisado na nila yung Biblia. Pero sabi ng Panginoong Yesus, hindi ko kayo kilala. Kahit ginagamit nyo ang aking pangalan. Kasi sabi niya sa 21 hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ginagamit mo sa panalangin ng pangalan ni Jesus. Di po ba? Alam niyo po, bakit ganon? Kasi po, yung Biblia, babasahin mo, okay yan. Pero, ang pinapasok ng mga leader ng reliyon, yung sarili nilang doktrina. Meron pong bawat reliyon, may kanya-kanya pong doktrina yan. Pilit nilang pinapasok yung kanilang doktrina, gumagamit sila ng talata ng Biblia. Imbis na yung nasa Biblia po ang ituturo, ang ipapasok nila, yung doktrina nila. Yung doktrina ng reliyon. Sino pong gumawa nun? Di sila rin. Yung iba nga, mayroon pang question and answer. Sila na yung nagtanong, sila pa yung sumagot. Kaya kung minsan po, dumadating pa sa punto na nagpapatayan. Bakit ko po nasabi yan? Napapanood sa balita, leader ng reliyon versus leader ng reliyon, nagdidimandahan, nagbibintangan. O anong bintang nila? Pumapatay kayo ng tao. Ang bintang ng kabila, ganun din, pumapatay din kayo ng tao.
Ano pa? Yung leader ninyo, rapist, manyak. Ang sabi ng kabila, kahit yung leader nyo, manyak kanya lang, iba lang minamanyak. Parehas po, ano? Pero nagkakadimandahan. Yung ibang reliyon naman, ang pinangangaral nila, yun nga po, yan ang hindi maganda eh. Bakit yung doktrina mo, yung pilit mong sinasaksak sa tao? Dapat po, ang isaksak mo sa isip ng tao, yung aral ni Jesus. Yung aral ni Jesus. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga ako rin po, kumisan, nakakabasa ko, nagko-comment naman ako, kumisan galit pa sila eh. Ang masakit, ako nagpo-post ako ng biblical verse. Sila wala silang biblical verse, puro sila pamumula. Tingnan niyo po ang kasama ng reliyon. Kaya sinasabi ko po, kumisan, ang korupsyon nasa reliyon. Nagsisimula sa mga reliyon, korupsyon. Hindi magandang asal. Eh bakit? Sila nagmumuran. Mabuting asal ba yun? Tingnan natin sa sulat ni Apostol Pablo. Sa Roma 10:17. Tingnan natin ano. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. O, aral ni Kristo tungkol kay Kristo. Eh kung tungkol kay Kristo, bakit meron silang mga doktrina na pilit nila pinapapasok at itinatanim sa isipan ng tao? Oh, yung doktrina na yon, hindi aral ni Kristo. Yan po ang problema ng mga reliyon. Yun din nasabi na yung Panginoong Yesus. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kayong mga gumagawa ng masama. Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sila yung papasok sa kaharian ng langit. Alam niyo po, sabi ni Pablo, ang pangangaral niya is about Jesus. Oh, kailangan aral ni Jesus. Ngayon, saan galing yung aral ni Jesus? Kasi sabi niya doon sa Mateo 21, 7:21, yung papasok sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1, ganito nakalagay. Sa 1:12:49 at saka 50. Sapagkat hindi ako nagsasalita nang mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Oh. Yung salita ni Jesus galing po pala sa Diyos Ama, sa aking Ama, sabi niya. Kaya tama po yung Mateo 7:21. Yung susunod sa kalooban ng aking Ama, sila yung papasok sa langit. Yung pinangangaral po pala ni Jesus is
galing sa kanyang Ama. Dahil si Jesus po ang kanyang representative dito sa ibabaw ng mundo, si Jesus po ang nangaral. Tignan niyo po sa Mateo 4:17. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagkatapos siyang mabautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, napagsimula na siyang mangaral. Anong sabi niya? Magsisi, talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Sa Diyos po yun. Hindi ka paghaharian ng Diyos kundi ka magsisisi. Kaya, ang papasok sa langit ay yung gumaganap sa kalooban ng Ama. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:21. Kaya nung nangaral si Jesus, yung kanyang aral ay hindi niya aral ng Diyos. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang Diyos. Kaya qualified ka na makarating ng langit. Pero, kahit anong basa mo sa Biblia, at pinapasok mo yung doktrina ng inyong simbahan, yon ang nakakatakot. Yun ang sabi ng Panginoong Yesus, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi po kinikilala ni Yesus yung doktrina ng itong mga reliyon ngayon. Kanya-kanya silang doktrina. Huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng walang kaliskis. Kapag kumain ka niyan, hindi ka papasok sa langit. Saan ka nakakitang? Kaya minsan nasabi ni Jesus, yung pumapasok sa bibig, tuloy-tuloy sa dinudumi mo yan. Kumain ka ng lutong baboy na o isdang walang kaliskis. Natural, pag na-digest ng bituka mo yan, nakuha niya yung dapat makuha, yung sapal, itatapon mo yan, itatahi mo. Pag kumain ka, hindi ka napapasok ng langit. Grabe sila. Doktrina nila yan. Wala namang guys. Kaya sabi ni Jesus, magsisi kayo, talikuran ng inyong kasalanan. Wala naman sinabing, pagka kumain kayong ganyan ha, wala naman po eh. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Kasi yung doktrina nila, pilit nilang isinasaksak. Alam niyo po ba kung ano pa? Pinakikipagdebate pa nila yan. Pagalingan. Yung doktrina nila. Yung iba naman, dahil sa kanilang reliyon, pumapatay naman sila. Nakita nyo po yung mga nasa YouTube, yung ginigilitan ng liheg, yung mga dating may reliyon na ganyan yan, pero na napangaralan sila about Jesus Christ, tinanggap nila si Jesus, hindi nagustuhan yung mga kasama nila, yon. Nasa YouTube yan, marami po.
Nang dahil lang sa kanilang pagtatanggol sa kanilang reliyon. Papatay at papatay sila. Ang nakalagay sa Biblia, huwag kang papatay. Oh. Tapos papatay ka nang dahil lang sa iyong paniwala. Kasi po, pagka ang isang reliyon, nabawasan siya, napunta sa kabila. Pagkatapos yung kabila naman sa kayabangan, ipakikita, ito yung galing sa kabila. Pakikita po, i-interview, pakikita sa social media, sa kanilang ipakikita po nila, no? Sa kanilang programa. Kaya ganon. Para bang pag nabawasan sila, isa lang ibig sabihin niya, mababawasan yung pera. Paano kung yung mga nabawas sa iyo, malakas silang mag-offering, di malaking perang mawawala sa iyo. Kaya nangyayari, recruit dito, recruit doon, recruit dito, recruit doon, para silang mga recruiter. Para silang recruiter. Ipakikita nila, naka-recruit kaming ganito, papakita dito, naka-recruit kami ng ganito. Ano yan? Yung doktrina nila. Kasi kung ang lahat ng reliyon, iisang doktrina, aral ni Kristo, mayroon pa bang pagtatalo? Wala. Bakit may pagtatalo ngayon sa mga reliyon? Kasi nga po, yung doktrina ng bawat reliyon, nakakasama. Oh. Gusto nila, sila yung tama. Hindi naman po pwedeng ganon. Kaya nangyayari, pagdating ng araw, sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Ako wala po akong pinakikilalang doktrina. Kung ano po yun nasa Biblia, siya pong binabasa ko. Hindi rin po ako nagpo-promote ng religion. Kasi pag nag-promote ka ng religion, kailangan yung doktrina ng religion na yon, dalhin mo. Oh. Dalhin mo. Kaya ako po, lagi ko sinasabi sa mga tao, basta po yung nakasulat sa Biblia. Wala po anumang aral akong dala kung hindi yung nakasulat. Yung aral ng Panginoong Jesucristo. O, kanino galing ang aral ni Jesus? Sabi niya, sa aking Ama. Pag sinunod mo yung aral ni Jesus na galing sa kanyang Ama, anong sabi ni Jesus? Yun, papasok ka sa langit. Kaya doon sa 1:12:49 at saka 50, ito ay buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus. Ang ibubunga, buhay na walang hanggan. Eternal, sa piling ng Diyos sa langit. Kailangan isang aral lang, yung aral ni Jesus, yung doktrina ni Jesus. Kaya kumisan po, mahilig pa silang makipagdebate.
Wala po tayong magagawa eh. Pagalingan. Ako hindi po. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Halimbawa, sabi nila, ano ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesus? Yun. Kailangan sasagutin mo yun, yung nasa Biblia, na ang tao hindi malilito. Oh. Yan ang problema sa kanila. Kumisan, yung aral nila, malayo sa katotohanan. Meron po sinabi si Jesus dito eh. Sabi niya, ito po 1:7:16-17. Kaya sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. 17. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Maliwanag ang sabi ni Jesus. Kaya nga doon sa 12:49, hindi ko aral ito. And you know my doctrine. Yung doktrina ni Jesus dapat. Alin yun? Yung aral ng kanyang ama na pinagtagubilin sa kanya. Na pinagtagubilin naman ni Jesus sa kanyang mga apostol sa Biblia, yung mga apostol nakasulat. May apostol para sa mga Hudyo, may apostol para sa mga Entil. Oh. Ibig sabihin, kumpletos rikados. Pag pinaniwalaan mo yung apostol sa Biblia, pinaniwalaan mo si Jesus, pinaniwalaan mo ang Diyos Ama. Kaya yung sinasabi ni Jesus, ang papasok sa langit ay yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Napakadali intindihin mo ang Biblia. Pero bakit hanggang ngayon? Misto lang mga recruiter ang mga reliyon. Recruit dito, recruit doon. Kumbaga nagpapalitan lang sila ng tao eh. May nawalang 10 rito, lumipat dito. May 10 mawawala, lilipat doon, lilipat dito. Ang pinag-uusapan lang doon, alam niyo kung ano, yung pera. Kung sinong malakas magbigay. Halimbawa, yung na-recruit nito, malakas mag-offering pala. Yung na-recruit naman nito, wala. Di walang pera. Isa pang masamang yan. Ang sinasabi nila ay tungkol sa pera. Hindi ko po sinasabing masama ang pera. Itutulong mo sa simbahan. Pero, sabi nga ng mga tao, gusto mong yumaman? Magtayo ka ng reliyon. Madali kang yayaman. Mayroong mga reliyon na ganyan. Sabi nung hindi pa ako ganito, dami kong utang. Pero ngayon, dami ng pera. Nagtayo ng reliyon. Nung walang reliyon, dami utang na nagtayo. Wala nang utang. May sukli pa. Bakit po? Pinangangaral nila pagyaman eh. Hindi na po kaligtasan. Sinong gustong yumaman? Pagyaman. Yan tao po, dyan po magaling sa pagyaman.
Ang dry skin. Kaya nangyayari po ngayon, parang ang labanan ng reliyon ngayon, pera-pera na lang. Kaya sinasabi ko po, ang simbahan ngayon, ang pinagmumulan ng korupsyon. Eh bakit po? Eh pagka mag-i-eleksyon, ang dami po kung lumalapit politiko, mayroong pera yun. Walang politikong hindi nag-iiwan ng pera sa isang simbahan. Ano yan? Para kasi siniswerte? Ipapanalangin kila? Ipapanalangin kanila? Wala ka man lang ibibigay kahit ano? Hindi po pwede. Kaya isa pa yan. Pinagtatalunan po nila tungkol po sa pagkakapirahan. Tatandaan nyo po yan sa buhay natin ito. Isang doktrina lang ang kailangan. Yung doktrina ng ating Panginoong Yesukristo. Pag yun ang sinunod mo, garantisado, palangit ka. Pero pag ang doktrina ng tao ang pinasok niya, kahit gumagamit ka pang Biblia, sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kaya mag-ingat po kayo sa panonood, pakikinig. Sabi ko nga po, ang internet, maaaring mabuti, maaaring masama. Ako, sinisigurado ko po kung ano yung talagang nakasulat sa Bible. Yun lang po ang binabasa ko. Wala po akong sinisingit. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po, ano? Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Magandang Balita Biblia Catholic Edition. Minsan pa, kaibigan, like, share. Kayo po mga nasisharean, mag-share kayo. Huwag nyo naman kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Mag-subscribe naman po kayo. Panginoon Diyos, marami po salamat sa liwanag ng iyong turo at aral. Buksan mo po ang puso at isip ng mga tao nakikinig ng video ito. Kung sila man po may kabigatan sa buhay, iyong pagalingin, paghahanin, kung may mga sakit, pagalingin mo po. Ikaw po ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan. Tunay nga po sa iyo, walang imposible. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good all the time. Bye po.